Good morning mga kabig, mga katotohan. Nako, kumusta ang ating umaga? Umaraw ho ha, umaraw po ngayon ng ating umaga. Medyo makulimlim, medyo mainit, no? Medyo magiging mainit yata ang ating umaga. Mga kabig, mga katoto. So ito, nagbabalik po tayo dito sa Ikawat Barangay kasama si Barangay Secretary Imog. Nagpupugay po sa inyo ha. Nako, oo. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ha, yung ating huling nasagap na balita patungkol po sa BSKA 2025. Pero ulit po, hindi na po ako naghahangad na magkaroon po ng election for this year. Kasi unang-una, talagang malabo na po ha. Ito po ay isi-share ko lamang po sa inyo ang akin pong mga nakukuhang nakakalap na mga balita ha. At hindi po sa ayaw nating tigilang tantanan, kundi talagang syempre gusto ko rin din lang ma-share sa inyo doon sa mga kaibigan natin, doon sa mga kabig, sa mga katuto nating nag-aantabay pa kung ano na po ang kaganapan ha. So ito, base po ha, ito po wala po akong konkretong tawag nito, konkretong masasabi na talagang first hand ko yung balita. Ito po ay nanggaling din lang kay Mr. Idol Vlogs ha, yung atin pong kaibigan din na vlogger, na kung saan ay ibinalita niya na nagbigay ng pahayag si Barry Tayam, yung isang petitioner, no ho? Di po ba tatlo po silang petitioner, si Attorney Romy Macalintal, si Mr. Barry Tayam at isang tunog Chinese yung last name, mga kabig, ano po. At naibalita nga niya na nagkaroon naman daw ng respond ang Korte Suprema patungkol doon sa petisyon nilang tatlo nitong mga petitioners na ito tungkol sa constitutionality nitong RA 12232. Ano dangat lamang daw kung bakit hindi pa makapagbaba talaga ng desisyon, dahil mayroon pang isang petitioner, no, na humabol, itong si Attorney Alberto Hidalgo et al. Ano po, kaya't siyempre ang nakikita natin ay isang desisyon na lang ang ibababa ng Korte Suprema patungkol doon sa mga petisyon na may kinalaman sa RA 12232. So yun po yung naging dahilan. Nagkaroon po ng sumagot po ang Korte Suprema September 30, no? September 30 ay nagkaroon po ng pahayag ang Korte Suprema tungkol nga po doon sa question na legality nitong RA 12232. So ayun, aantayin, kumikilos naman pala, sabi ni Mr. Idol Vlogs, kumikilos naman pala itong Korte Suprema. Dangat lamang nabibinbin siya, naantala dahil nga may mga humabol, no? May mga humabol na mga petitioners patungkol nga doon sa legality. So, syempre, ibig sabihin, ang tanging makakapag-desisyon lang talaga dyan ay ang Korte Suprema patungkol nga po dito sa RA 12232. So, ang tabayanan po natin ha, gusto ko lang i-share sa inyo, gusto ko lang pong ibalita sa inyo na nagkaroon naman ng news, no? May nakuha naman po tayong information na yun nga, sumagot yung Korte Suprema. Yun nga yung sinasabi na may humabol na isang particular Attorney Alberto Hidalgo et al. Patungkol nga doon sa legality. So, ang tabayanan pa rin natin, mga kabig, ako, muli sa akin, isinishare ko lamang po yung nakukuha nating balita dahil alam ko po nag-aantabay po kayo dyan. At pasensya pasensya na po ha, hindi ho ako makulit, hindi po kung ano po yung nakukuha nating information ay isinishare ko lamang po sa inyo. So ang tabayanan po natin yung mga kaganapan. Yun nga, dahil medyo
nag-iisip lang tayo dahil bakit, no? Bakit itong COMELEC nag-imprinta no ng mga balota, tinuloy-tuloy ang pag-iimprenta ng mga balota para sa BSKA, pero hindi para sa 2025 kundi para sa 2026. Hindi natin alam, no? Hindi natin alam, baka meron pong mga sa gitna nitong no, 'di ba, paghihintay natin ng desisyon, hindi natin alam, baka biglang ito unconstitutional yung RA 12232. So ura-urada po yan, magkakaroon po ng eleksyon dahil unconstitutional nga po yung RA 12232. Di po ba? So, yun ang sinasabi ng COMELEC, na ito'y preparasyon lang nang sa ganun hindi sila gahulin ng oras kung sakasakali man. Dahil mayroon naman pong budget na ibinaba, bakit hindi gamitin? At hindi naman daw po ito magiging problema. Hindi naman ito magiging problema kung sakaling i-imprinta nila dahil may nakahanda naman pong budget. May nagtanong po sa akin na isa kong follower, isa kong subscriber, na ano bang ilinagay na date, no? Ano bang ilinagay na date doon sa balota, for 2025 ba or for 2026? Ang ipaliwanag po nila ng COMELEC ay inimprenta nila for 2026, hindi for 2025. Mga kabig. So anyways, muli ay mananatili tayo mag-aantabay, no? Muli tayo mag-aantabay doon mismo sa ibababa, no, na desisyon ng Korte Suprema patungkol nga doon sa RA 12232. Alright, so yun lamang po mga kabig, mga katoto, ha. Isinishare ko lamang po sa inyo ang aking mga maliliit na naiipon na mga balita patungkol po sa BSKA. Maraming salamat po, at muli ito po ang inyong kabig, ang inyong pong katoto dito po sa Ikawat Barangay Secretary Imog. Nagpapasalamat po sa inyo. Maupay nga aga, haaton nga tanan.